Habang patuloy na ni-repair ng munting aso ang kanyang sarili, naalala niya kung paano siya minaltrato na naman ni Elizabeth. Saka sinabi na ang baliw na babaeng iyon ay natuto lamang ng Tai Chi mula sa kanyang master, kaya lalo itong lumakas. Sa kabutihang palad, ay agad na nag-activate ang naka-reserve na katawan niya na nakatabi sa cabinet. Ngunit kung hindi nangyari iyon ay baka nabura na ang kanyang data. Kaya naisip niya na dapat na niyang matapos ang pagbuo sa kanyang cloud storage, para kung mawasak man ni Elizabeth ang kanyang chip, ay hindi na iyon magiging banta sa kanya. Kasabay nito, ay makikitang lumilipad ang espada na sinaniba ng Burial Demon, at nang muli nitong makita ang bahay ni Leping ay nagmadali ito sa kanyang paglipad, ngunit bigla na naman itong napahinto, at sinabi na umikot na nga siya para maiwasan ang aso. Ngunit ngayon ay nakikita na naman niya ito, kaya napapatanong siya kung bakit ito biglang napunta dito. Matapos isipin ito ay hindi na siya nagdalawang isip pa, at agad na lumipad ulit palayo. Habang ginagawa niya ito sinabi niya na ang kanyang target ay malapit na, kaya kailangan na lamang niyang iwasan na lang muna ang aso na iyon, para hindi na siya malagay sa alanganin. Ngunit matapos makapunta sa kabilang bahagi, ay nagulat na naman siya, nang makita niya na nandoon na naman ang aso, kaya agad siyang huminto, at napatanong sa kanyang sarili kung paano iyon napunta dito. Kasunod nito ay agad siyang umalis sa lugar at lumipad, ngunit lumipas pa ang 1 oras na paulit-ulit niyang ginagawa ito. Dahil naman sa sobrang inis, dahil sa mga nangyayaring ito, ay hindi na nakapagtiis pa ang Burial Demon at huminto. Tinatanong ang munting aso kung bakit kung saan siya magpunta ay nandoon din ito. Sinabi din niya na marahil ay kanina pa niyang alam na nandito siya, at ngayon ay pinaglalaroan niya lamang siya. Kaya dahil sa sobrang galit, ay nagpalit na siya ng anyo sa kanyang anyong tao, ngunit ang kanyang katawan na ginagamit ay kay Alpha pa rin. Kasunod nito ay sumigaw siya, sinasabing mukhang kung hindi niya matatalo ang bantay na aso ay hindi talaga siya makakalapit sa walang pusong taong iyon, kaya sa sandaling ito ay nagpasya siyang sumugod at tapusin na ang laban. Sinasabing maaari niya siyang patayin, ngunit hindi niya siya maaaring ipahiya ng ganito, dahil kahit nasa kanyang huling hininga na siya, ay patuloy siyang gagapang upang lumaban sa kanya. Sa sandali namang ito, ay nanatili lamang sa kanyang kinatatayuan ng munting aso, at nagsimulang eskan si Alpha. Habang patuloy itong lumalapit sa kanya, ay naghanda na si Alpha ng isang malakas na atake patungo sa munting aso. Ngunit kasabay nito ay natapos na ng aso ang kanyang pag-scan kay Alpha, at binanggit ng kanyang pagsusuri na ito ay isa sa mga item ng kanyang master, at siya ay nasa kanyang whitelist. Kasunod nito ay naglabas siya ng bandera sa kanyang likod, at mula dito ay sinasabihan niya si Alpha na welcome home. Nang makita naman ito, ay natigilan sa kanyang pag-atake ang Burial Demon, at nagtataka kung ano ang ginagawa ng aso. Habang naguguluhan pa ito sa nakasulat sa banner na welcome home, ay tumahol ang munting aso at pinapapasok na siya sa bahay. Bagamat naguguluhan, agad namang sumunod si Alpha at pumasok na nga sa bakuran. Matapos niyang gawin ito, ay natigilan siya, dahil maraming alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan pa nga niya ang lugar, ay napasabi siya sa kanyang sarili, na sa wakas ay nakabalik na rin siya. Kasunod nito ay nagsimula siyang umiyak, sinasabing ang lugar na ito ay kung saan siya isinilang. Kasunod nito ay naalala niya kung paanong sinimulang buuin siya ni Leping, hanggang sa matapos siyang buuin bilang kanyang palakol. Sa sandaling iyon, ay isinilang din ang kanyang weapon. Spirit sa anyo ng isang bata. Habang itinataas pa siya ni Leping, sinabi niya na simula ngayon ang kanyang pangalan ay si Isabel. Naalala pa niya na noon ay maliit pa ang puno na nasa kanyang harapan, at sa maliit na lilam ng punong ito ay palagi siyang ginagamit ni Leping sa pagsibak ng mga kahoy. Habang lumilipas ang mga araw ay masaya niyang pinagmamasdan si Leping, habang ginagamit siya nito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit, isang maulan na araw, habang si Leping ay nasa isang kagubatan, ay hindi sinasadyang naiwan siya ni Leping dahil nagmamadali siyang umuwi. Nang mga panahong iyon, ay wala pa siyang kakayahan na mag-materialize ng kanyang sarili, kaya wala siyang nagawa kundi ang tingnan at sumigaw na lamang, habang naglalakad na palayo ang kanyang master. Dahil naman sa side effect ng ginawang pagsira sa barrier ni Elizabeth, ay mabilis na lumipas ang panahon sa labas ng tirahan ni Leping,
At ganun-ganun lamang ay lumipas na ang 500 taon, at nagsimula ng masira at tubuan ng lumot ang katawan ni Isabel, dahil sa mahabang panahon ng pag-iisip sa kung bakit siya iniwan ni Leping doon, ay napuno siya ng pagkamuhi sa kanyang master, at napuno ang kanyang isip ng pagnanais na maghayganti. Ngunit isang araw, naramdaman niya ang presensya ng ilang tao na malapit sa kanya, at kabilang na sa mga taong ito si Elder Axe. Sinabi nito sa kanyang mga kausap na mula sa Dark Guild, na ibinigay na niya sa kanila ang mga impormasyon na gusto nilang makuha mula sa Sword Saint Guild. Kaya hiningi niya sa kanila ang bagay na makakatulong sa kanya para higit na lumakas. Agad namang ibinigay ng mga ito ang isang bote na naglalaman ng itim na likido. Sinasabi na inumin niya lamang ito, dahil isa ito sa mga pinagmamalaking bagong potion ng kanilang Dark Guild. Matapos namang tanggapin ang maliit na bote, tinanong ni Elder Axe kung talaga bang mapapalakas siya ng likidong ito kapag ininom niya ito. Sinabi din niya, na kung hindi lamang dahil sa spell writer na nagsabi sa kanya ng tungkol sa kanila, ay hindi siya maniniwala sa ipinapangako nilang epekto ng potion. Kasunod nito ay sinimulan na nga niyang inumin ang potion, at matapos niyang gawin ito ay nabitawan niya ang hawak niyang sandata, at sa kanyang dibdib ay nagsimulang lumitaw ang isang dark gear. Kasunod nito, nagsimula siyang tumawa, sinasabing nararamdaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumataas. Ngunit kasabay nito, nagsimulang maglabas ng itim na enerhiya si Isabel, na agad namang napansin ng mga miyembro ng Dark Guild at ni Elder Axe. Ngunit bago pa nila maimbestigahan kung ano iyon, agad na napaslang ang mga miyembro ng Dark Guild, at ang natira na lamang ay si Elder Axe, na ngayon ay pinagpapawisan ng husto. Iniisip niya, na maaaring ang tumapos sa mga miyembro ng Dark Guild ay ang matandang babae mula sa kanilang asosasyon, ngunit kalaunan, napagtanto niya na ang may kagagawa nito ay ang palakol na nasa kanyang tabi. Kasunod nito, inutusan siya nito na lumuhod, agad naman niya itong ginawa, saka tinanong kung pwede ba niyang malaman kung sino ang senior na nasa kanyang harapan. Sa sandaling ito, ay nagmaterialize na si Isabel, ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Demon Burial. Saka tinanong siya kung gusto ba niya ng higit na kapangyarihan, dahil kung oo ay ibibigay niya iyon sa kanya. Matapos maalala ang lahat ng ito, naiinis na naglalakad na papalapit sa loob ng bahay si Alpha na sinaniban ni Isabel, at habang napapamura pa ito, sinabi niya na kahit 500 taon na ang lumipas, at sa napakaraming pagkamuhi na naipon niya, ang una pa rin niyang naramdaman nang makarating dito ay ang mga masasayang karanasan niya noong nandito siya. Ngunit, habang iniisip pa niya ito, biglang bumukas ang pinto at sa kanyang pagkagulat. Bigla siyang bumalik sa kanyang pagiging espada. Si Leping naman ay sinabi na magsisibak muna siya ng panggatong bago siya magluto, at hahayaan na muna niya ang dalawang babae sa loob na mag-usap. Kasunod nito, nakita niya si Alpha at sinabi na nakabalik na pala siya. Nagulat naman si Isabel nang marinig ito, iniisip kung nakilala ba talaga siya ni Leping, ngunit iba sa kanyang iniisip. Tinawag ni Leping si Alpha at sinabi, na kahapon ay bigla na lamang itong umalis, kaya nag-alala siya kung paano pa siya makakapagsibak ng kahoy kung wala siya. Nagsimula namang magalit si Isabel nang marinig ito, at inisip na kaya pala halos magkaparehas ang kanilang pagkamuhi, ay dahil pala ito ang pumalit sa kanya. Kaya dahil dito ay sinabi niya, na ang bastardong ito ay mas pinili pang gamitin ang espada na ito kaysa ang hanapin siya. Nang hawakan naman ni Leping ang espada, sinabi niya na kung patuloy niya siyang hindi papansinin ay magsisimula na siyang magtrabaho. Samantala si Isabel na ngayon ay nanginginig matapos hawakan ni Leping, ay napamura, at naisip na naaalala niya ang pamilyar na pakiramdam na ito. Si Leping naman nang mapansin na hindi sumasagot si Alpha, ay nagsimulan ng maghanda na magsibak ng kahoy, ngunit, bago niya iyon simulan ay napansin niya na parang mayroon siyang kakaibang nararamdaman nang hawakan niya si Alpha. Si Isabel naman, na bumalik na sa kanyang pagiging seryoso, ay sinabi na tigilan na nito ang kanyang pagpapanggap, dahil hindi na uubra ang mga pakulo niyang ito. Sa sandaling ito, ay sinimulan na nga ni Leping ang kanyang pagsisibak ng kahoy, at sa isang malakas na hampas ay nahati niya kaagad ang kahoy, ngunit matapos niyang gawin iyon, ay nakaramdam ng kakaibang kilig si Isabel, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili, na hindi siya magpapatalo sa pakiramdam na ito. Kasunod nito,
muling sinibak ni Leping ang isa pang kahoy, at nagkaroon ng kakaibang ekspresyon si Isabel, at napaungol pa nga, iniisip niya, na kahit 500 taon na ang lumipas, ay hindi pa rin niya nalilimutan ang sarap, saya na kanyang nararamdaman, tuwing ginagamit siya ni Leping. Sa kabilang banda, si Leping ay napakamot sa ulo, at tinatanong si Alpha kung siya ba ang narinig niya na umungol, nang hindi naman ito sumagot, sinabi ni Leping na hindi na iyon mahalaga, dahil pakiramdam niya ay maganda ang kombinasyon nila ngayon, kaya mas gagamitin niya siya ngayon para sa kanilang kasiyahan. Kasunod nito, makikitang sa bawat sibak ni Leping sa kahoy, ay mayroong ipinapakitang kakaibang reaksyon si Isabel. Habang patuloy itong nangyayari, ay nagsisimula ng maubos ang mga kahoy na sisibakan niya, kaya sa huli, sa isang satisfied na ekspresyon, nakiusap si Isabel, habang tinatawag si Leping na kanyang master, na patuloy siyang gamitin hanggang sa magsawa siya. Matapos naman ang huling kahoy, bagamat pagod at nanginginig ang tuhod, sinabi ni Leping na matagal na noong huli niyang naranasan ang ganitong pakiramdam sa pagsisibak ng kahoy, ngunit, ngayon ay para bang ginagamit na niya ulit ang dati niyang palakol na si Isabel, kaya sinabi niya na isa itong napakasarap na pakiramdam. Si Isabel naman na ngayon ay mukhang pagod, ngunit tila nasiyahan ng gusto sa mga nangyari, ay napagtanto na hindi pala siya nakalimutan ng kanyang master, kaya sa sandaling ito, ay nawala na ang lahat ng kanyang pagkamuhi sa kanyang katawan, at bumalik na sa kanyang dating anyo. Sinabi naman ni Leping, na kung hindi lamang nawala ang barrier, na naging dahilan ng mabilis na paglipas ng mga taon, ay sinubukan pa niya sanang hanapin si Isabel, dahil ang mga araw na ginagamit niya siya noon, ay ang mga araw na talagang nasisiyahan siya sa trabaho niyang ito. Si Isabel naman, matapos marinig ito ay natulala, at nagsimulang umiyak, iniisip na talagang ito na ang huling pagkakataon na mangyayari ang ganitong bagay, dahil nang nawala ang kanyang malakas na katawan, ay wala nang paglalagyan ang kanyang espiritu. Naisip din niya, na ang nagpapanatili ng kanyang espiritu hanggang ngayon ay ang pagkamuhi niya sa kanya, ngunit sa sandaling magkita sila, ang lahat ng iyon ay napalitan ng kanyang pangungulila sa kanyang master, kaya ito na marahil ang oras para tuluyan siyang maglaho. Sinabi din niya, na maswerte siya at nilikha siya ng kanyang master na si Leping, at naisip na ang mga pinakamasaya niyang mga araw, ay noong mga araw na magkasama sila, kaya umaasa siya, na ang sunod na gagawing palakol ng kanyang master ay mapaglilingkuran siyang mabuti. Pagkasabi ng lahat ng ito, ay nagpaalam na siya at unti-unti nang naglaho. Si Leping naman, na walang ideya sa mga nangyayaring ito, ay sinabi lamang kay Alpha na hindi nito kailangang malungkot, dahil gagawa siya ng isang maayos na palakol, para magampanan na ni Alpha ang kanyang tungkulin bilang Holy Sword, at maisama niya ito sa kanyang mga paglalakbay. Pagkasabi nito, tinusok na niya ulit si Alpha sa kahoy, at saka sinabing papasok na siya sa loob para magluto. Matapos namang makaalis, bumalik na sa pagiging anyong tao si Alpha, at sa isang madilim na ekspresyon, sinabi nito na maganda na nagkaayos na sila ni Isabel, ngunit tinanong rin niya, kung paano naman siya. Samantala sa loob ng bahay, kasalukuyang tinatanong ni Elizabeth si Chichi, kung paano niya natutunan ang kanyang swordsmanship. Ipinaliwanag naman ni Chichi, na nagsimula iyon mahigit 100 taon na ang nakalipas. Sa mga panahong iyon, ay nagsisimulang kumilos ang Dark Guild, at sinimulang hamuli ng iba't ibang mga lahi sa loob ng kontinente, upang isagawa ang kanilang mga eksperimento. Binanggit din niya, na lahat ng may kakayahang protektahan ang kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya, ay ganun ang ginawa, at wala sa kanila ang sumubok na pangunahan ang pakikipaglaban sa Dark Guild, kaya matapos niyang buuin ang Sword Saint Guild, ay wala siyang choice, kundi siya mismo ang pumunta sa Demon Realm, upang mangalap ng impormasyon, ngunit hindi niya inaasahan, na ang kanya palang lokasyon ay nalaman na ng kanyang mga kalaban. At nagpadala ang mga ito ng malaking bilang ng mga apostles, upang huntingin siya, ngunit ng mga panahong iyon, ay katutuntong pa lamang niya sa Demon Ancestor Realm, kaya naging mahirap para sa kanya na labanan ang napakaraming mga apostles, kaya ang tanging magagawa niya ay tumakas, ngunit sa kanyang pagpapanik, nahulog siya sa isang bangin.
Matapos mangyari ito, natagpuan niya ang kanyang sarili sa cultivation ground ng Demon Queen, habang nahihirapan pa siyang tumayo dahil sa mga pinsalang kanyang natamo. Nakita naman niya ang mga larawan ng swordsmanship ng Demon Queen sa lugar na ito. Bagamat simpleng mga larawan lamang ito, sinubukan pa rin niyang gayahin ito sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Sa paggawa niya nito, biglang nag-advance ang kanyang pangunawa sa swordsmanship. At pagkatapos ay sinimulan niyang i-absorb ang mga enerhiya sa paligid. Habang ginagawa niya ito, patuloy niyang pinag-aralan ang swordsmanship ng Demon Queen, at nagsanay dito sa loob ng 3 buwan, hanggang sa tuluyang maglaho ang mga larawan ng pagsasanay ng Demon Queen. Pagkatapos nito, sinabi niya na nanghihinayang lamang siya at ang kanyang talento ay limitado lamang, kaya ang tanging na master niya ay mga hindi natapos na mga moves, at hindi niya naunawaang mabuti ang swordsmanship ng Demon Queen, ngunit sa kabila nito, ay napakalaki pa rin ang kanyang ipinagbago, dahil sa maikling panahon na iyon, nakaabot siya sa pagiging isang 3 stars na Demon King, habang iniisip pa niya kung hanggang doon na lamang ba ang kanyang limitasyon, ay sa kanyang pagkalito, may narinig siyang isang boses, tinatanong siya kung gusto ba niyang maging mas malakas, dahil makakatulong siya sa bagay na ito. Sa sandaling marinig naman niya ang kanyang mga sinabi, agad siyang naging alerto, at lumingon sa pinagmumulan ng boses. Ngunit natigilan siya sa kanyang pagkwento, nang dumating si Leping dala ang kanilang pagkain, nang makita naman niya na huminto ang mga ito sa pagkukwento, ay tinanong niya si Chi-Chi kung ano ang sunod na nangyari. Sinabi naman ni Chi-Chi, na upang malabanan ang mga miyembro ng Dark Guild, pinili niyang tanggapin ang alok ng boses na tanggapin ang kanyang kapangyarihan, at ang manatili ito sa kanyang katawan. Ngunit matapos niyang gawin iyon, sinabi din ito na ang katawan niya ay kasalukuyan pang nakakulong, kaya hindi niya maibibigay pa sa kanya ang kanyang totoong kapangyarihan, kaya sa halip, ay binigyan lamang niya siya ng isang galami upang gawing kanyang sandata. Matapos sabihin ito, napagtanto ni Chi-Chi na ang lalaking ito pala ay ang legendary hero, at ngayon ay namumuhay silang magkasama ng Demon Queen. Sa pag-iisip nito, napatanong siya kung kino-question ba siya ng hero dahil sa pagkakaroon niya ng kapangyarihan na nagmula sa Sea of Darkness. Sa kabilang banda si Leping, ay ibinaba na ang pagkain sa lamesa, at pagkatapos ay sinabi Elizabeth na tama nga si Chi-Chi, dahil nakakulong pa nga ang bagay na iyon sa kanyang cultivation ground, at ang nakikipag-usap lamang sa kanya ay ang kanyang clone. Matapos namang marinig ang pag-uusap nilang ito, tinanong ni Leping kung ang tinutukoy ba niyang sandata na parang galami, ay parang katulad ng galami ng mga pugita. Kasunod nito ay napaisip siya, at sinabi na simula nang dumating siya sa mundong ito ay hindi pa siya nakakatikim ng ganoong pagkain. Si Elizabeth naman nang marinig ang tungkol sa pagkain, ay agad na nagtanong kung masarap ba iyon. Sinabi naman ni Leping na masarap nga iyon, ngunit hindi niya alam kung anong klaseng mga halimaw ang katumbas ng ganoong klaseng pagkain sa mundong ito. Si Chi-Chi naman, ay hindi makapaniwala sa dalawang ito, dahil kanina lamang ay napakaseryoso ng kanilang usapan tungkol sa Dark Sea, ngunit ngayon ay biglang nalipat ito sa pag-uusap nila tungkol sa pagkain. Samantala si Leping, ay sinabi sa dalawang babae na tigilan na muna nila ang kanilang pag-uusap, at tikman ang kanyang niluto para sa kanila. Matapos naman niyang buksan ang lagayan ng pagkain, ay agad na bumungad sa mga ito ang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa pagkain. Kaya nang makita ito, napatanong si Chi-Chi kung ang malaking enerhiya ba na kanyang nararamdaman ay talagang nagmumula sa pagkain na iyon. Ang putahe pala na niluto ni Leping ay tinawag niyang Curry Inferno, at gaya ng pangalan nito, ay habang pinagmamasdan nila ang pagkain ay nakikita ni Chi-Chi na parang kumukulong lava ang sabaw nito. Si Elizabeth naman nang makita ito, ay tuwang-tuwa at sinabi na ito ang kanyang paborito. Pagkatapos sabihin iyon, ay hindi na siya nag-ante at kumuha na ng para sa kanyang sarili, at agad na tinikman ito. Sa sobrang sarap ay napangiti siya, ngunit pagkatapos nito ay naramdaman niya ang sobrang anghang ng pagkain, kaya agad siyang uminom ng juice para mawala ito. Habang ginagawa niya ito, hindi niya mapigil ang minas, dahil kahit isa na siyang 7-star na demon god, hindi pa rin niya makaya ang sobrang anghang ng pagkain na ito. Nang makita naman ni Leping ang kanyang naging reaksyon, sinabi niya na masyado talagang maanghang ang mga sili na kanyang inilagay,
kaya mas makabubuti kung dagdagan niya ito ng iced crystal onions para mabawasan ang anghang. Nangatwiran naman si Elizabeth na okay lang siya, at baliwala sa kanya ang anghang na iyon, ngunit alam ni Leping na nagpapanggap lamang ito, kaya inilabas na niya ang iced crystal onion, at sa isang mabilis na kilos, na-chop-chop niya ang sibuyas na ito sa ibabaw ng kanyang palad, sa maliliit at pinong piraso. Sa kabilang banda, si Chi-Chi matapos makita ang ginawang ito ni Leping, ay namangha dahil hindi lamang ginamit ni Leping na chopping board ang kanyang kamay, napakabilis din ang kanyang mga kilos, ngunit sa kabila ng kakayahan niyang ito, sinasabi pa niya na ngayon pa lamang siya nag-aaral ng sword skills. Namangha din siya sa hawak niyang kutsilyo, dahil sa kanyang tansya, ay mas mataas pa ito sa mga S-rank weapons na kanyang nakita, sa buong buhay niya. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. At kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at comment na din ng heart sa comment section. Malaking tulong na yan para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell, para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!